Kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang mga kapatid naming ito, gayon din ang kanilang mga ginanap na mabuting pagsasama. Pagpalain mo sila sa yugtong ito ng kanilang kasiyasiyang katandaan, katulad ng iyong pagkapatibay sa kanilang kasal, noong pamang ito ay umani na ng unang bunga ng pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po na. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo'y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay mananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap sa sansinukob ang pagmamahal ng Diyos. Laganap sa sansinukob ang pagmamahal ng Diyos. Mapalad ang bansang ang Panginoon ay Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Ang mga may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Mapalad ang pagmamahal ng Diyos. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala.
Laganap sa sansinukob ang pagmamahal ng Diyos. Ipagkaloob mo na aming makamit, Panginoon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo nananalig. Laganap sa sansinukob ang pagmamahal ng Diyos. Pagsitayuan natin. Alleluia, alleluia, alleluia. Ihanda natin ang danang Panginoon, patagin ang kanyang landas, makikita ng lahat ang pagliligtas ng Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumahin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, kaya hindi naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makakahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magsiupo wala. Sa atin pong minamahal na ina ng bayan, kay Mayor Army Carion, kay Tita Dalias na namamahala sa ating Municipal Civil Registrar, sa kinatita El at mga kasama nila na organizer ng ating kasalang bayan kaninang umaga, at ngayon naman po ay anniversary ng mga piling nagdiriwang na ikalimampung araw o taon, kaarawan ng kanilang kasal. Yan, palakpakan po muna natin ang mga kapatid nating mag-asawahan na nagdiriwan ng kanilang golden anniversary. Kukunin ko na po ang mikropono at ako'y komportabling tatayo din sa harapan. Nakakatuwa dahil ang kulay natin ngayon ay ginto. Alam natin ang ginto ay sadyang pinakamamahaling bagay na mayroon tayo, na kinikilala sa ating buhay. Kaya ang ginto ay dinalisay at dumaan sa maraming proseso ng pagsusunog, pag-iinit upang talagang lumabas ang kagintuan nito. At kaya naman yung
edad na 50 ay sumasalamin kung ano ang tunay na kahulugan noong ating pagdiriwang ngayon. Mga minamahal na mga tatay, nanay, gaganda po ng inyong ngiti. Wari ko naman ay noon din ay ganyan ang inyong ngiti nung kayo nagpasimula. Meron daw pong stages ang buhay pag-aasawa. Ano? Mayroong kumbagay sumasalamin din na kanta sa kanilang stages ng kanilang buhay pagsasama. Yung first 10 years ng buhay, siyempre maayos. Ay di ang kantay, salamat sa iyo, ano? Salamat sa Diyos. Yan, aking Panginoon. Yan ang kanta. Pero yung 10 to 30 years, aba, ay lumalabas sa mga pag-aaway. Ano po? Mayroong mga hindi na kaayusan at hindi na pagkakaintindihan. Alam niyo na po kung anong kanta? Panginoon, maawa ka. Yan ang naging kanta na. Ano? Ay siyempre lumipas pa ang buhay at talagang medyo kulubot na rin ang mga balat. Natitipo na ang mga ngipin, nauubos na ang buhok, ano? Naiiba na rin ang amoy. Pwede rin sabihin, ano? Kaya sabi dun sa kanang kanta na lamang, kunin mo, oo Diyos. Yun po yung ilang mga katotohanan ng buhay, ano? Talagang sadya. Pero tingnan nyo, salamat. At ito'y kumbagay salamin at kung paano nagtugumpay ang biyaya ng Diyos sa inyo, mga minamahal na mga mag-asawahan. Naalala ko po yung aking tatay at nanay. Siyempre dahil ako'y bata, nakikita ko rin yung kanilang kumbagay pagkapasimula. Nag-aaway din po sila. Ano? Salamin din ako ng pag-aaway o kumbagay nakita ko yung pag-aaway din nila. Yung hindi pagkakasundo. Ano? Dumaan din ang tatay at nanay doon. At ano nangyari? Dahil ang tatay ko kapag bakasyon sa Marcaper, naroon sa opisina. Ano? Nagsusugal. Ano po? Pag minsan naroon sa beer house dahil may beer house din yung Marcaper noon. Ano? At kung ano-ano pang mga kahinaan. Napuno ang nanay, aba, ay nung sa galit ay alam nyo kung anong ginawa. Kabuntisan doon sa aming ika-4 na kapatid. Nag-inom ng lason. Tingnan nyo, no? Pero salamat sa Diyos na buhay, pati yung aking kapatid. Ano? Pero simula noon, natuto ang tatay. Simula noon nagbago. Nung ako'y pumasok ng seminaryo, mas lalo na nagbuti sila. Pero nung ako'y umuwi sa bahay, nung ako'y pari na, nakikita ko na sila ganito ang ginagawa. Ano? Yung tatay ko, nagkakarpintero. Medyo hindi po marunong magkarpentero ang tatay. Ano po? Iba yung kaniyang hilig. Yung nanay ko medyo by background dahil yung lolo ko karpentero. Nung ako'y umiwi minsan, pinagagalitan ng nanay ko ang tatay ko dahil hiwit-hiwit yung kanyang ginagawa. Ano? Hindi pantay. Sabi ko na lang doon sa nanay ko, ako po medyo na kumbagay nayamot sa nanay. Ano? Parang ako yung kumbagay nagagalit sa nanay dahil yung tatay ko habang nagtatrabaho himik lang.
Alam mo po, ang sabi ko sa nanay ko, "Nanay, sa halip na galitan mo si tatay, pagtimplahan ng kape. Ano? Para maibsan yung pagod." Aba? Ay, nung umalis ang nanay ko, sabi ko ng tatay ko sa akin, alam mo sabi ko, ang sabi ng tatay sa akin, "Alam mo anak, kilala ko na yung nanay mo." Yung aking emosyon na iba para sa nanay, iba ang emosyon ng aking tatay sa kanya. Kilala na. Ano? Kilala na. Hindi na magagalit. Hindi na magtatampo. Hindi sasama ang loob. Itutuloy pa rin lang kung ano yung ginagawa. Ano? Na alam niyang makakabuti doon sa aming bahay, sa aming pamilya. Diretso lang. Kilala ko na ang nanay mo. Ngayon po'y nakikita ko naman sila sa kanilang katandaan. Ang tatay ko po'y 70, nanay ko'y 68. Marapit na rin po silang mag-50th anniversary in 2 years. Kaya lamang sa pagkakataong ito, ang tatay ko may lung cancer. Ano? Nanay ko na ngayon ang tagapag-alaga. Ano po? Medyo hirap, ano, sa kanilang pagsama. Pero nakita na akong till death do us part. Ano? Tanging kamatayan lamang ang makapaghihiwalay. Salamat sa biyaya ng Diyos at ang paanyaya niya ay manatili sa kanyang pag-ibig. Tularan, alin, yung pagmamahal na mayroon ang Diyos. Sa huling bahagi na mabuting balita, yun yung paanyaya. Ano, mga minamahal na mga mag-asawahan, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. At ano ba mayroon ng pag-ibig ni Jesus na ipinag-aanyaya niyang tularan nino ng mga mag-asawahan? Ang pag-ibig niya ay mapagsakripisyo, ang pag-ibig niya ay mapag-alay, ang pag-ibig niya ay hindi magtatampo, ang pag-ibig niya ay mapagpakumbaba, ang pag-ibig niya ay talagang dakila, walang kapantay, hindi masusukat, ano, at walang kondisyon. Kaya tingnan nyo, yun yung paanyaya niya sa atin, lalo na sa inyong mga minamahal na mga tatay at nanay. Manatili sa pag-ibig na yun. Doon sa unang pagbasa, sabi doon ay, yung hindi nananatili sa pag-ibig, abay, kinakailangan usisain ng budhi. Kumusta po ang inyong konsensya? Bakit? Baka mayroon din namang pagkakataon na hindi naging tapat at hindi nanatili sa pag-ibig na ipinag-aanyaya ng Diyos. At ang sabi doon ay, kapag nananatili kayo sa aking pag-ibig, susunod kayo sa aking utos. Ano? Kaya, salamat. Ano po? Sa biyayang ito ng Diyos sa ating lahat, lalo na sa inyong mga pamilya. Habang pinagmamasdan ko po kanina, habang naghihintay ako ng aking schedule, nakakatuwa at mayroong picture taking. Ano? Nakakatuwa rin na matapos picturean yung mga tatay at nanay, umaakyat yung kanilang mga anak. Ano? Iba-iba na ng uniform. Iba-iba na ng anyo. Ano? Nangangahulugan lamang, tingnan nyo yung pride ng mga magulang natin. Na wala silang ibang inisip kundi isalansan ang kumbagay litrato ng kanilang mga anak na napagtapos ng kanilang pag-aaral. At isang pangarap na magkaroon ng isang magandang buhay, isang ginturing buhay. Tingnan nyo, Kaya congratulations sa inyo mga minamahal na anak. Dahil yan ang inyong mga magulang talagang nagtaya ng kanilang lakas, ng kanilang talento, ng kanilang panahon, ng kanilang yaman. Ano? Kung mayroon man talagang dakilang ginto na may pagmamalaki sila sa ngayon, ay di yung pamilya na nabuo nila. Bunga ng kanilang pagsumikap at sa
makapagsandig sa kung ano yung biyaya ng Diyos. Mahirap ang buhay, no? Pero tinan nyo, sabi doon sa huli ay yung nagtsatsaga sa kanyang pagtitiis ang siyang maliligtas. At sino yung magtsatsaga sa pagtitiis noon? Yung marunong kumapit at humawak sa Diyos. Yung hindi masisira ang pag-asa sa Diyos. Ano? Kaya ang mga matatanda ay isa ng kumbaga ay sagisag ng mga nakaraan. Sabi ni Pope Francis, living memory. Ano? Yung mga matatanda. Dahil sila na ang alaala nung nakalipas. Ano? Marami tayong matututunan sa kanila. Naalala ko yung lolo ko. Ano po? Nung minsan ako'y pumunta sa kanya ay nakipagkwentuhan. Abay mayabang din pala. Ano? Tahimik ang matatanda kapag walang kakwentuhan. Ano? Pero kapag sila'y mayroon ng kakwentuhan, ilalabas nila kung ano yung nasa loob nila. Ano? At maraming mapupulot tayong aral sa kanila. Yun din yung base dun sa aking dinalaw. Ano? Kapag po pala natanda, Father, ay mainip din kapag walang kakwentuhan. Kaya mga minamahal na anak, naririyan ang inyong mga tatay at nanay. Malakas pa sila ngayon, pero habang umiidad, hihina. Ano? Kayo na yung magiging nilang lakas. Yung kanilang tungkod, si nanay kanina may tungkod na. Ano? Pero tinan nyo, masigasig pa rin. Pero sana, ano, kung paano sila nagtiyaga sa buhay na ito, ganun din tayo naman para sa kanila. Na yung ating lakas ay may alay sa kanila. Papasaya natin sila hanggang sa huli. Ano po? Isa ring bahagi ng buhay na ipinapaunawa ng ating minamahal na Santo Papa ang alin? Ang harapin ang kamatayan. Ang harapin ang pagpanaw. Hindi habang panahon kayo'y magkasama. At matatanggap lamang natin yun at hindi magiging masakit sa isang nagmahalan, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, nagtagumpay. Bahagi ring ipinapaunawa na talagang sadyang mayroong mauuna para ano, makanig ng Diyos at makasama sa langit. Ano? Makasama sa langit. Pagdasal natin ng mga kapatid nating itong tunay pa nilang kumbagay pag-unlad, mapayaman, no? Masulit ang buhay sa piling ninyo na mayroong masaya. Wala rin talagang sadyang perpektong pamilya. Mayroong mga pagkukulang, mayroong mga kahinaan, mayroong kamalian, bunga ng kawalan ng katapatan sa paanyaya ng Diyos sa manatili sa kanyang pag-ibig, sa pagtupad sa kanyang kaustusan. Pero tinan nyo, ano yung mahalagang bagay at sangkap? Pagpapatawad, pagtanggap, ano? Pagpapasimulang muli. Kaya salamat na po sa walang hanggang pagpapatawad sa isa't isa. Kayo mga minamahal na mga tatay at nanay. Kung paano nyo inunawa ng inyong asawa ay maglalasing. Yung inyo namang misis ay bungangera at kung ano-ano pa. Ano, maikli ang pasensya. Anan, salamat sa walang hanggang pagpupuno. Salamat sa walang hanggang pag-unawa. At salamat sa walang hanggang pagpapatawad. Ganyan ang Diyos sa atin. Kaya pagpasalamat natin ang araw na ito, ang okasyong ito. Ibinabalik natin ang lahat bilang papuri sa Diyos. Ano? Tunay nga pong mayroong forever. Ano? Sana all. Baka naman. Para walang api. Ano po ba ang sikreto nyo? Bakit kayo
darating sa ganyang edad, ibahagi. Kayo po'y mayroong panggampaning maging inspirasyon sa mga nagsusumikap humakbang sa kanyang antas ng buhay at sa mga nagugustong pumasok sa kanyang bukasyon. May nakakwentuhan po ako